Magnanakaw. Isang salita. Isang sigaw na bumasag sa katahimikan ng gabi sa loob ng kusina ng Montenegro Estate. Kasabay nito ang mahigpit na paghawak sa manipis niyang braso. Napapitlag si Althea sa kanyang 8 taong gulang. Iyon na yata ang pinakanakakatakot na salitang narinig niya. Nanginginig niyang tiningnan ang mga piraso ng tirang tinapay sa kanyang kamay. Matigas na yon at malamig. Pero para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo sa mga sandaling iyon. Hindi para sa kanya, para sa nanay niya. Doña Marcelina, halos pabulong na, sabi niya. Ang mga mata ay nagsimula ng mag-init. Ang babaeng nasa harap niya ay ang tagapamahala ng mansyon, si Doña Marcelina. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng mga lumang estatwa sa hardin at ang mga mata nito'y kasing talim ng kutsilyong laging nakasabit sa kanyang baywang. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, batang magnanakaw. Lalong humigpit ang hawak ng matanda. Akala mo ba hindi kita nakikita? Gabi-gabi, palihim kang pumupunta rito para kumuha ng mga tira-tira. Hindi makasagot si Althea. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na dagundong ng kanyang dibdib at ang umuugong na tunog sa kanyang tenga. Iyon ang tunog ng pag-ubo ng kanyang nanay Rosa. Isang ubo na, tila hindi na matatapos. Isang ubo na sumasakal sa bawat hininga nito sa loob ng maliit at mamasamasang silid sa ilalim ng kusina. Huwag kang gagawa ng masama, anak. Naalala niya ang bilin ng ina. Sinabi nito habang hinahaplos ang kanyang buhok. Kahit gaano tayo kahirap, ang pagiging tapat ang tanging yaman natin. Napayuko si Althea. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, tumama sa tuyot na tinapay. Patawarin niyo po ako, nanay. Ngunit hindi ko na kayang marinig ang gutom sa bawat pag-ubo ninyo. Tingnan mo! Sigaw ni Marcelina. Itinataas ang kamay ni Althea para makita ng buong kusina kahit pa sila lang dalawa ang naroroon. Ang anak ng sakiting si Rosa, isang magnanakaw. Pareho lang kayo ng nanay mo. Mga palamunin, mga walang silbi. Kinaladkad siya ni Marcelina palabas ng kusina. Ramdam ni Althea ang lamig ng sahig sa kanyang mga paang walang sapin. Bawat hakbang ay parang milya-milya ang layo. Sinubukan niyang magpumiglas, pero ano ang laban ng kanyang payat na katawan sa matipunong babae? Parang awa niyo na po. May sakit po ang nanay ko. Pagmamakaawa niya, ang boses ay basag na sa pag-iyak. Ngunit hindi nakinig si Marcelina. Tuloy-tuloy siya sa pagkaladkad hanggang sa marating nila ang malaking pinto sa likod bahay. Kasabay ng pagbukas ng pinto ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang hangin ay malamig at may dalang amoy ng basang lupa. Dito kayo nababagay, sigaw ni Marcelina sa gitna ng ugong ng ulan. Sa labas, mga hayop, walang puwang ang mga magnanakaw sa pamamahay na ito. Itinulak siya nito palabas. Bumagsak si Althea sa basang damuhan. Ang putik ay dumikit sa kanyang lumang damit at ang tinapay na mahigpit niyang hawak ay tuluyan ng nalaglag at nabasa. Nawala na ang pag-asa para sa kanyang ina. Napahagulhol siya, hindi dahil sa lamig o sa sakit ng kanyang pagkabagsak, kundi dahil sa bigat ng kanyang kabiguan. Nakatayo lang si Marcelina sa may pintuan, nakangisi na parang isang demonyo habang pinapanood siyang umiyak sa gitna ng ulan. Iyon na sana ang huling imaheng makikita niya nang biglang isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanilang dalawa. Kasunod nito ang ugong ng isang mamahaling sasakyan na huminto ilang talampakan lang mula sa tarangkahan. Napapikit si Althea dahil sa liwanag. Maging si Doña Marcelina ay natigilan. Ang nangisi sa kanyang labi ay biglang naglaho. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang pares ng mamahaling sapatos na katadang unang lumabas at tumapak sa nababasang lupa. Sumunod, ang isang matangkad na anino ang isang lalaki, may hawak na itim na payong.
Hindi maaninag ni Althea ang mukha nito dahil sa liwanag, ngunit ang boses nito ay malinaw, kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Anong kaguluhan ito? Pagod. Iyon ang tanging nararamdaman ni Don Isagani Montenegro habang bumababa siya mula sa kanyang sasakyan. Isang linggong sunod-sunod na pulong sa Maynila, mga problemang tila walang katapusan sa kumpanya. Ang gusto lang niya ay ang katahimikan ng kanyang asyenda, isang baso ng alak, at ang kanyang malambot na kama. Ngunit hindi katahimikan ang sumalubong sa kanya, kundi isang sigawan sa gitna ng umuulan na gabi. At ang nakakasilaw na ilaw mula sa kanyang sasakyan ay tila isang spotlight sa isang malupit na dula-dulaan. Nandoon si Marcelina, ang kanyang katiwala, sa loob ng halos 20 taon. Nakatayo na parang isang reyna habang itinuturo ang isang maliit na bata na nakaluhod sa putikan. Napabuntong hininga si Isagani. Anong kaguluhan ito? Tanong niya. Ang boses ay may bahid ng inis. Sir, mabutit dumating na kayo. Mabilis na lumapit si Marcelina. Pilit na iwinawaksi ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nahuli ko po ang batang ito, sir. Nagnanakaw sa kusina. Tiningnan ni Isagani ang bata. Nanginginig ito, basang-basa sa ulan, at yakap-yakap ang isang babaeng payat at maputla na agad niyang nakilala bilang si Rosa. Isa sa mga bagong taga-silbi. Hindi ang sinasabing pagnanakaw ang umagaw sa atensyon niya, kundi ang mga mata ng bata. Malaki at bilog ang mga iyon, at sa mga sandaling iyon, puno ng takot. Hindi takot ng isang batang nahuling gumawa ng kalokohan. Iyon ay takot na mas malalim pa. Takot na tila nakita na nito ang pinakamasamang kayang gawin ng mundo. Para kay Isagani, isang negosyanteng sanay tumingin sa mata ng mga taong nagsisinungaling, ang mga matang iyon ay hindi nagsisinungaling. Isang pirasong tinapay lang po, sir, sabi ni Marcelina na tila nabasa ang kanyang pag-aalinlangan. Pero ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Pinaling ni Isagani ang tingin kay Marcelina. At ang solusyon mo ay itapon sila sa labas sa gitna ng bagyo? Kailangan pong maturuan ng leksyon, sir. Pumasok tayo sa loob. Putol ni Isagani sa sasabihin nito. Ang boses ay naging mas matigas. Hindi niya gustong makipagtalo sa gitna ng ulan. At ipasok mo sila sa sala. Nagulat si Marcelina. Pero sir, marumi sila. Sinabi kong ipasok mo sila. Walang nagawa si Marcelina kundi sumunod. Inalalayan ng isang gwardya ang mag-ina papasok. Naiwan si Isagani sa labas ng ilang sandali. Pinapanood ang pagpatak ng ulan. Ang imahe ng mga mata ng bata ay hindi maalis sa kanyang isipan. Sa loob ng sala, nanginginig pa rin si Althea sa likod ng kanyang ina. Si Rosa naman ay walang tigil sa pag-ubo, isang tunog na tuyo at masakit pakinggan. Hinarap ni Don Isagani si Marcelina. Gaano katagal na silang narito? Halos 6 na buwan na po, sir. At anong trabaho ni Rosa? Tagalinis po. Pero nitong mga huling linggo, madalas na siyang may sakit. Wala na rin pong silbi. Mabilis na sagot ni Marcelina, may diin sa huling mga salita. Hindi kumibo si Isagani. Tiningnan niya ang mag-ina. Ang takot sa mga mata ni Althea ay napalitan ng pag-aalala para sa kanyang ina. Hinahaplos nito ang likod ni Rosa sa bawat pag-ubo. Nakita niya ang pagmamahal doon. Isang dalisay na pagmamahal na hindi kayang itago. May mali. May mali sa kwento ni Marcelina. Ramdam niya ito. Iwanan mo muna kami, utos niya. Pero sir, iwanan mo kami. Ulit niya, mas mariin. Naiwang mag-isa kasama ang mag-ina, lumapit si Don Isagani. Agad na humigpit ang yakap ni Althea sa kanyang ina na tila isang sisiw na nagtatago mula sa lawin. Huwag kang matakot, mahinahong sabi ni Isagani. Hindi kita sasaktan. Tumingala ang bata. Nakita niya muli ang mga matang yon. At sa pagkakataong ito, nakaramdam siya ng awa. Isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pumunta siya sa kanyang opisina.
Umupo sa kanyang silyang gawa sa Nara. Ang pagod niya kanina ay napalitan ng pagkabagabag. Manang, tawag niya sa intercom. Dalhin mo sa akin ang papeles ni Rosa. Ang pangalan niya ay Rosa Reyes. Ilang sandali pa, iniabot sa kanya ng isang katulong ang isang manipis na folder. Binuklat niya ito. Mga pangkaraniwang impormasyon lamang. Edad, tirahan, karanasan sa trabaho. Wala namang kakaiba. Ngunit nang malapit na siya sa dulo ng pahina, sa ilalim ng seksyong Character Reference, isang pangalan ang nakasulat. Kapitan Samuel Reyes, Lolo. Biglang may naalala si Don Isagani. Isang kwento na madalas ikwento ng kanyang yumaong ama. Isang kwento tungkol sa giyera, tungkol sa isang matapang na kapitan na nagligtas ng kanyang buhay. Samuel. Kapitan Samuel. Hindi kaya ang malayong alaala ay nagsimulang maging malinaw. At kasabay nito ay ang isang mabigat na damdamin na unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Hindi maalis sa isip ni Don Isagani ang pangalang yon. Kapitan Samuel Reyes, tila isang multo mula sa nakaraan, isang pangalang pamilyar ngunit hindi niya lubusang matandaan. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana ng kanyang opisina. Pinanood niya ang patuloy na pagbuhos ng ulan na humahampas sa salamin. Ang kwento ng kanyang ama. Paano na nga ba yun? Manang Fe. Muling tawag niya sa intercom, ngunit sa pagkakataong ito, ang tinawag niya ay ang pinakamatagal na kasambahay sa mansyon. Isang babaeng nakasaksi na sa 3 henerasyon ng mga Montenegro. Ilang sandali pa, isang matandang babae na may buhok na kulay pilak ang pumasok. Sir Isagani, magalang na bati nito. Manang Fe, maupo ka, sabi ni Isagani, isang pahiwatig ng paggalang sa matanda. May itatanong lang sana ako. Ano po yun, sir? May natatandaan ka ba tungkol sa isang Kapitan Samuel Reyes? Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, biglang nagbago ang anyo ni Manang Fe. Ang kanyang mga mata, na karaniway kalmado, ay biglang nagkaroon ng kislap ng alaala at lungkot. Opo, sir. Paanong makakalimutan ang pangalang yon? Sagot ng matanda. Si Kapitan Samuel. Siya po ang dahilan kung bakit nabuhay ang ama ninyo, si Don Emilio. Pagkatapos ng giyera, tumango si Isagani. Iyon din ang naaalala niya. Iniligtas niya ang buhay ni Papa. Umiling si Manang Fe, at sa pag-iling na yon, tila may dalang pait. Higit pa po roon, Sir Isagani. Tumingin ang matanda sa mga mata ni Isagani. Hindi niya lang po iniligtas ang buhay ng inyong ama. Ibinigay niya ang sarili niyang buhay para dito. Parang may malamig na kamay na humaplos sa puso ni Don Isagani. Ano? Nasa isang sagupaan po sila. Pagpapatuloy ni Manang Fe, ang boses ay nanginginig na. May isang bala na para dapat sa iyong ama. Ngunit humarang si Kapitan Samuel. Sinalo niya ang bala. Sa mga bisig mismo ni Don Emilio siya nalagutan ng hininga. Katahimikan. Ang tanging maririnig sa loob ng malawak na opisina ay ang pagpatak ng ulan at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Don Isagani. Utang na buhay, hindi lang utang na loob, isang utang na dugo. Ang pamilya Montenegro ay may utang na dugo sa mga Reyes, sabi niya, halos pabulong sa sarili. Tumingin siya sa malaking larawan ng kanyang ama na nakasabit sa pader. Tila nangungusap ang mga mata nito, ipinapaalala sa kanya ang isang obligasyong nakalimutan. Ang babaeng si Rosa. Nagsimulang magsalita si Isagani, kinakapos sa hininga. Siya ba? Tumango si Manang Fe. Si Rosa po ang kaisa-isang apo ni Kapitan Samuel. Naulila po siya ng maaga. Nagpunta rito, nagbabaka sakaling makahanap ng trabaho. Hindi niya alam. At sa palagay ko'y hindi niya kailanman ipinagyabang ang kaugnayan niya sa pamilyang ito. Napapikit si Don Isagani. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila isang malaking bato.
Ang apo ng taong nagligtas sa kanilang angkan ay nagtatrabaho bilang isang hamak na tagalinis sa kanyang pamamahay. At ang anak nito, ang batang may mga matang puno ng takot, ay pinararatangang magnanakaw dahil sa isang pirasong tinapay. Isang malamig na galit ang nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit hindi lang kay Marcelina, kundi sa kanyang sarili. Paanong naging ganito siya kapabaya? Nasaan ang silid nila? Tanong niya. Ang boses ay nagbago, malamig at matigas. Itinuro ni Manang Fe ang direksyon. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Isagani. Mabilis siyang naglakad palabas ng opisina. Bawat hakbang ay may bigat ng pagsisisi. Narating niya ang isang pinto sa ilalim ng hagdanan, malapit sa kusina. Isang pinto na bihira niyang mapansin. Sa pagbukas niya nito, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng amag, amoy ng basang lupa at nabubulok na kahoy. Bumaba siya sa ilang baitang na hagdan. Madilim ang silid, halos walang bentilasyon. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit at maruming bombilya. At doon, nakita niya ang katotohanan. Ang mga pader ay basa. May mga itim na mantsa ng amag na gumagapang na parang mga ahas. May isang manipis na banig sa sahig kung saan halatang natutulog ang mag-ina. Ang hangin ay mabigat at mahirap hingahan. Hinawakan niya ang pader. Malamig at basa. Nanunuot sa buto ang lamig. Ito ang tirahan ng apo ng bayani ng kanilang pamilya. Isang kulungan, isang lason. Ang galit sa kanyang dibdib ay sumabog. Ang pagkakonsensya ay naging purong puot. Mabilis siyang umakyat pabalik. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Nakasalubong niya si Marcelina sa pasilyo. May dala itong isang tasa ng tsa. "Sir, naghanda po ako ng tsaa para..." Hindi niya ito pinatapos. "Bakit sila naroon sa silong?" Tanong niya. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. Natigilan si Marcelina, ngunit mabilis siyang nakabawi. Isang nangisin ng pagkukunwari ang lumitaw sa kanyang labi. "Iyon lang po ang bakanting silid, sir. Dapat pa nga silang magpasalamat at may natutuluyan sila." Ang kanyang pagiging walang pakialam, ang kanyang kawalang awa, ang sumira sa huling piraso ng pagtitimpi ni Don Isagani. Takot. Isang pamilyar na damdamin para kay Marcelina. Ito ang takot na gumising sa kanya tuwing umaga at nagpapatulog sa kanya tuwing gabi. Ito ang takot na bumalik sa putik kung saan siya nagmula. 20 taon. 20 taon niyang pinaglingkuran ang mga Montenegro. Mula sa pagiging simpleng katulong, inakyat niya ang kanyang posisyon hanggang sa maging tagapamahala. Siya ang reyna ng mansyon na ito kapag wala si Don Isagani. Ang kanyang salita ang batas. Ngunit ang pagdating ng mag-inang iyon, lalo na ang pagbabalik ng Don, ay unti-unting gumugunaw sa kahariang matagal niyang itinayo. Nakita niya ang ekspresyon sa mukha ni Don Isagani kanina. Hindi na yon simpleng inis. Galit na yon. Isang galit na maaring magpabagsak sa lahat ng kanyang pinaghirapan. Lalo na nang malaman niya mula sa ibang kasambahay na ipinatawag nito si Manang Fe. Alam na niya. Alam na ng Don ang tungkol sa ugnayan ni Rosa sa pamilya. Isang utang na loob. Isang alas na hindi niya inaasahan. Nakaharap siya sa salamin sa kanyang silid. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ang mga guhit sa kanyang muka ay hindi lang tanda ng edad, kundi mapa ng kanyang mga pinagdaanan. Naalala niya ang kanyang kabataan, ang gutom, ang pang-aapi, ang pakiramdam ng pagiging isang basura sa mata ng iba. Hinding-hindi na siya babalik doon. Hinding-hindi. May kailangan siyang gawin. Kailangan niyang patunayan na ang mag-inang iyon ay hindi karapat-dapat sa awa ng Don. Kailangan niyang patunayan na sila ay mga ahas, mga manloloko. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang maruming ideya, ngunit para sa kanya, ito lang ang natitirang paraan. Binuksan niya ang kanyang maliit na baul. Sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang maliit na kahon.
Naroon ang iilan niyang alahas, mga mumurahing bagay na binili niya mula sa kanyang naipon. Kumuha siya ng isang maliit na pilak na alpiler, may disenyo ng isang bulaklak. Wala itong halaga, ngunit sa mga mata ng iba, mukha itong mamahalin. Hinintay niyang lumalim ang gabi. Hinintay niyang mamahinga ang lahat. Dahan-dahan, na parang isang anino, naglakad siya patungo sa silid panauhin kung saan pansamantalang pinatuloy ang mag-ina. Bahagya niyang binuksan ang pinto. Sa liwanag na nagmumula sa labas, nakita niya si Althea na mahimbing na natutulog sa tabi ng kanyang ina. Mukha itong anghel. Isang anghel na kailangan niyang gawing demonyo. Pumasok siya. Bawat hakbang niya ay maingat. Ang sahig na gawa sa kahoy ay tila nagbabantang tumunog anumang oras. Nang makalapit siya, kinuha niya ang lumang damit ni Althea na nakasampay sa isang silya. Ang damit na suot nito kanina. Kinuha niya ang alpiler at maingat na isinuksok sa maliit na bulsa nito. Isang huling tingin sa natutulog na bata. At mabilis siyang lumabas. Kinabukasan, hinintay niya ang tamang pagkakataon. Nang mag-uumpisa na ang almusal, lumapit siya kay Don Isagani. Ang mukha ay puno ng pagkabalisa. "Sir," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Nawawala po ang alpiler ko." Isang pamana pa po yun sakin. Kumunot ang noo ni Don Isagani. "Nagpahanap ka na ba?" "Opo, sir." At huminto siya na para bang nag-aalangang magpatuloy. "Sir, ayoko po sanang magbintang pero..." Alam na ni Isagani kung sino ang tinutukoy nito. Isang pagod na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pumunta sila sa silid ng mag-ina. Nagising si Rosa at Althea sa kanilang pagdating. "Marcelina, ano ito?" tanong ni Rosa. Naguguluhan. Hindi ito pinansin ni Marcelina. Dire-diretso siyang lumapit sa damit ni Althea. Walang sabi-sabing kinuha niya ito at dinukot ang laman ng bulsa. At doon, sa harap nilang lahat, bumagsak sa kanyang palad ang kumikinang na alpiler. "Ayan." Sigaw niya na parang isang artistang nagwagi. "Sinabi ko na nga ba, hindi lang tinapay, sir, pati alahas ko, kinukuha." Napatingin ang lahat kay Althea. Ang bata ay gulat na gulat. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito. Tumingin si Don Isagani sa alpiler. Pagkatapos ay kay Althea. May pagdududa sa kanyang mga mata. Isang pagdududang sumugat sa puso ng bata. "Kinuha mo ba ito, Althea?" tanong ng Don. Ang boses ay seryoso. Umiling-iling si Althea. Ang mga luha ay nagsimula na namang mamuo. "Hindi po. Hindi po ako." "Sinungaling!" putol ni Marcelina. Ngunit bago pa man may makapagsalita, tiningnan ni Don Isagani ang alpiler nang mas malapitan. Pagkatapos ay tiningnan niya ang hikaw na suot ni Marcelina. Parehong-pareho ang disenyo. Parehong-pareho ang murang klase ng pagkakagawa. Hindi ito mukhang pamana. Mukha itong nabili lang sa bangketa. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay hindi nawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na para kay Althea, para na kay Marcelina. Ang bigat sa dibdib ni Althea ay parang isang malaking bato na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang mga mata ni Don Isagani kanina, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Para siyang isang maruming basahan, isang magnanakaw. Kahit na hindi na sila itinapon pabalik sa silong, ang pakiramdam ng pagiging akusado ay mas masakit pa. Mas malamig pa kaysa sa ulan. Hindi niya kayang manatili sa loob ng silid. Pakiramdam niya ay sinasakal siya ng mga pader. Kaya't dahan-dahan siyang lumabas. Naglakad siya ng walang patutunguhan. Ang kanyang mga paa ang nagdala sa kanya sa hardin ng mga rosas sa likod ng mansyon. Ito ang paboritong lugar ng yumaong asawa ni Don Isagani. Ayon kay Manang Fe, umupo siya sa ilalim ng isang malaking puno ng rosas sa likod ng isang makapal na hanay ng mga halaman. Dito, walang nakakakita sa kanya. Dito, maaari siyang umiyak ng walang nakakarinig. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at isinubsob ang kanyang mukha. Bakit ang sama-sama sa kanya ni Doña Marcelina?
Ano ang ginawa nilang masama ng nanay niya? Nagsimula siyang kausapin ang mga bulaklak. Sana, bulong niya sa isang pulang rosas. Sana gumaling na si nanay. Sana umalis na lang kami dito. Habang abala siya sa kanyang sariling mundo, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Boses ni Doña Marcelina. Naglalakad ito sa kabilang panig ng mga halaman. May kausap sa kanyang cellphone. Agad na napatahimik si Althea. Napatago siyang lalo. Ang kanyang hininga ay halos pigil. Oo, ayos na, sabi ni Marcelina sa kausap. Akala niya siguro malulusutan niya ako dahil sa kwento ng lolo niya. Pwe, narinig ni Althea ang pait sa boses nito. Hayaan mo lang. Itinanim ko na ang ebidensya. Kahit na nagdududa pa ang matanda, maniniwala rin siyang isa kaming pamilya ng magnanakaw. Konting tiyaga lang, ha? Isang sandaling katahimikan, tila may sinasabi ang nasa kabilang linya. Pagkatapos ay tumawa si Marcelina. Isang tawang nakakakilabot, isang tawang hindi pa naririnig ni Althea kailanman. Oo nga, sabi nito. Ang boses ay puno ng lason. At kung hindi pa yon sapat, hayaan mo lang. Ang amag sa kwartong yon ang tatapos sa kanya. Malapit na. Ilang ubo na lang, bibigay na rin ang baga ng nanay niya. At kapag nangyari iyon, sino pa ang mag-aalaga sa pesteng batang ito? Palalayasin din sila. Walang gulo, walang ebidensya. Nanigas si Althea sa kanyang kinatataguan. Ang amag sa kwarto, tatapos sa kanya, bibigay na rin ang baga ng nanay niya. Ang mga salita ay parang mga bubog na tumutusok sa kanyang tenga. Ang pag-ubo ng kanyang ina, ang panghihina nito araw-araw, ang hirap sa paghinga. Hindi yun simpleng sakit, sinadya yun. Naramdaman ni Althea ang unti-unting paglamig ng kanyang buong katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang damdaming ngayon niya lang naramdaman. Hindi na ito takot, galit. Nakita niya sa isang maliit na siwang sa pagitan ng mga dahon ang mukha ni Marcelina. May isang nangiti sa mga labi nito, isang ngiting demonyo. Ang ngiti ng isang taong sigurado sa kanyang tagumpay. Sige na, ibababa ko na. Basta ihanda mo na ang paglilipatan natin ng pera. Malapit na. Malapit na tayong makaalis sa impyernong ito. Ibinaba ni Marcelina ang tawag. Huminga ito ng malalim na parang isang taong nakaramdam ng malaking ginhawa. Pagkatapos ay lumingon-lingon ito na para bang may nararamdamang nakatingin. Mabilis na nagtago si Althea, isiniksik ang sarili sa pinakasulok ng halaman. Ang kanyang puso ay dumadagundong na parang tambol. Napakalakas na sa tingin niya ay maririnig na ni Marcelina. Ilang segundo na para sa kanya ay isang kawalang hanggan ang lumipas. Pagkatapos ay narinig niya ang papalayo ng mga yapak ni Marcelina. Nang masiguro niyang wala na ito, dahan-dahan siyang lumabas mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga binti. Hindi na siya umiiyak. Ang tanging nasa isip niya ay ang mga huling salita ni Marcelina at ang imahe ng kanyang inang nahihirapang huminga. May isang taong kailangan niyang puntahan. Isang tao lang ang maaaring makinig sa kanya. Kahit na nagduda ito sa kanya kanina, kailangan niyang subukan. Patakbo siyang umalis sa hardin, ang kanyang maliliit na paa ay tila may sariling isip. Ang kanyang direksyon, ang opisina ni Don Isagani. At sa kanyang bibig, dala-dala niya ang katotohanang maaaring magpabago sa lahat. Tuloy-tuloy ang takbo ni Althea. Hindi niya ininda ang mga sangang humahampas sa kanyang mukha o ang mga batong tumutusok sa kanyang mga paa. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na mga salita ni Marcelina sa kanyang isipan. Isang nakalalason na himig. Nang walang katok-katok, binuksan niya ang mabigat na pinto ng opisina ni Don Isagani. Napaangat ng tingin ang Don mula sa mga papeles na binabasa nito. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkagulat na agad na palitan ng pag-aalala nang makita ang itsura ng bata.
Althea? Hingal na hingal si Althea. Si Doña Marcelina. Hirap niyang sabi. Sinusubukang habulin ang kanyang hininga. May narinig po ako. Lumapit si Don Isagani. Lumuhod ito para magpantay ang kanilang mga mata. Dahan-dahan lang, Hija. Huminga ka muna. Ang simpleng kilos na yon, ang pagiging kalmado ng boses niya, ay nagbigay kay Althea ng sapat na lakas ng loob. Sa hardin po, may kausap siya sa cellphone. At doon, ibinuhos ni Althea ang lahat. Bawat salitang kanyang narinig. Ang tungkol sa itinanim na ebidensya. Ang tungkol sa amag sa kwarto, natatapos sa kanyang ina. Habang nagsasalita si Althea, ang mukha ni Don Isagani ay dahan-dahang nagbago. Mula sa pag-aalala, naging pagkalito, hanggang sa maging isang malamig na klase ng atensyon. Tinititigan niya ang bawat galaw ng labi ni Althea, bawat kislap ng katapatan sa mga mata nito. Gusto niyang maniwala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagsasabing totoo ang sinasabi ng bata. Itinugma nito ang sarili niyang mga hinala tungkol sa alpiler, sa amag sa silid, ngunit ito ay isang seryosong akusasyon, isang akusasyong maaaring sumira sa isang taong 20 taon na niyang pinagkakatiwalaan. Althea, sigurado ka ba sa mga narinig mo? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Opo, opo. Mabilis na sagot ni Althea, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. Sinabi niya, bibigay na ang baga ng nanay niya. Tulungan niyo po ang nanay ko. Sakto sa pagsigaw niyang yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Marcelina, may dalang isang bandehado ng kape. Sir Isagani, eto na po ang kape ninyo. Natigilan ito nang makita si Althea. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanliit. Isang mabilis na tingin kay Althea, pagkatapos kay Don Isagani. Agad niyang naramdaman ang tensyon sa silid. Anong ginagawa ng batang yan dito? Tanong niya. Ang boses ay mataray. Tumingin si Don Isagani mula kay Althea patungo kay Marcelina. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Marcelina, sabi niya sa isang kalmadong tono. May sinasabi sa akin si Althea tungkol sa isang usapan na narinig niya sa hardin. Agad na namutla si Marcelina, ngunit sa isang iglap, nabawi niya ang kanyang kompostura. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ano na naman ito? Sir, wag po kayong maniniwala dyan. Galit lang sa akin ang batang yan dahil nahuli ko siyang nagnanakaw. Ngayon naman, kung ano-anong kwento ang iniimbento niya. Lumapit si Marcelina kay Althea. Yumuko ito, ang mukha ay malapit sa bata. Hindi ba't masama ang magsinungaling, Althea? Iyan ba ang turo sa'yo ng nanay mo? Ang bawat salita ay may pahiwatig ng panganib. Isang babala. Napaatras si Althea. Ang tapang niya kanina ay unti-unting kinakain ng takot sa tuwing tinititigan siya ng mga mata ni Marcelina. Nakita ni Don Isagani ang pagbabago. Nakita niya ang takot na bumabalik sa mukha ng bata. Marcelina, tumayo ka, utos niya. Pero sir, kailangan lang pong pagsabihan ng bata. Sinabi kong tumayo ka. Hinarap ni Don Isagani si Marcelina. Sinabi niya na naririnig kanyang may kausap sa cellphone. Sinabi mo raw na ang amag sa silid nila ang tatapos kay Rosa. Ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Muling tumawa si Marcelina, ngunit sa pagkakataong ito, halatang pilit. Diyos ko, sir, isang imahinasyon ng bata. Bakit ko naman gagawin yon? Ano ang mapapala ko? Ang kanyang luhika ay simple at tila kapani-paniwala. Bakit nga naman? Ano ang motibo niya? Para kay Don Isagani, na sanay sa luhika ng negosyo, ang tanong na yon ay mahalaga. Nasa gitna siya ng dalawang nagtutunggaliang panig. Ang salita ng isang bata laban sa 20 taong serbisyo ng kanyang katiwala. Ang kanyang pag-aalinlangan ay halata. At ang pag-aalinlangang iyon ang unti-unting pumatay sa pag-asa sa puso
ni Althea. Hindi siya pinaniniwalaan. Pagkatapos ng lahat, wala pa ring naniniwala sa kanya. Ang bigat ng lahat ng nangyari, ang pagnanakaw, ang akusasyon, ang natuklasang katotohanan, at ngayon, ang pagdududa sa kanyang salita, ay biglang bumuhos sa kanya. Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang mga boses ni Don Isagani at Marcelina na nagtatalo ay unti-unting humina, na parang nagmumula sa ilalim ng tubig. Ang kanyang maliliit na kamay ay nanlamig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina. Isang huling tingin sa nag-aalinlangang mukha ni Don Isagani. Pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Bigla na lang siyang bumagsak sa sahig. Walang buhay. Althea! Ang sigaw ni Don Isagani ay umalingaw-ngaw sa loob ng opisina. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan, ang kanyang pagiging kalmado. Ang tanging natira ay isang biglaang bugso ng takot. Mabilis niyang nilapitan ang bata. Binuhat niya ito mula sa sahig. Ang katawan ni Althea ay malambot at walang kabigat-bigat sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mukha ay maputlang-maputla. Ang kanyang mga labi ay halos walang kulay. "Tumawag ka ng driver! Bilis!" Sigaw niya kay Marcelina na natigilan at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Parang natauhan si Marcelina at dali-daling tumalima. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Don Isagani. Dala-dala ang walang malay na bata. Mabilis siyang lumabas ng opisina at tinungo ang entrada ng mansyon. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat pagtibok ng kanyang puso ay may kasamang panalangin. Nang makasakay sila sa kotse, ipinagkatiwala niya ang bata sa mga bisig ni Manang Fe na sumunod pala sa kanya habang siya'y umupo sa tabi ng driver. "Sa pinakamalapit na ospital! Bilisan mo!" Habang mabilis na tumatakbo ang sasakyan, lumingon si Isagani sa likod. Nakita niya ang maliit na katawan ni Althea. Ang ulo nito'y nakasandal sa balikat ni Manang Fe. Ang eksenang yun ang tila isang kutsilyong humiwa sa kanyang puso. Ang mga mata ng bata, ang mga mata nitong puno ng katapatan kanina, at ang mga mata niyang puno ng pagdududa. "Nagduda ako sa kanya." Ang mga salitang yon ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Nagduda siya. Sa gitna ng salita ng isang batang desperadong humihingi ng tulong at ng isang babaeng halata namang may itinatago, pinili niyang mag-alinlangan. Naalala niya ang kanyang ama. Kung nabubuhay ito, ano kaya ang sasabihin nito sa kanya? Ipinagkatiwala nito ang pamilya, ang pangalan, ang dangal ng mga Montenegro. Ngunit ano ang ginawa niya? Hinayaan niyang manirahan ang apo ng tagapagligtas ng kanilang pamilya sa isang silid na puno ng lason. Hinayaan niyang apihin ito, laitin at pagbintangan. At nang sa wakas ay nagkaroon ito ng lakas ng loob na magsalita, hindi pa rin niya ito pinaniwalaan kaagad. Isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Isang pagsisising mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problemang hinarap niya sa negosyo. Hindi na ito tungkol sa utang na dugo. Hindi na ito tungkol sa obligasyon sa nakaraan. Habang tinititigan niya ang walang malay na mukha ni Althea, isang bagong damdamin ang kanyang naramdaman. Isang damdaming mas malakas, mas dalisay, pagmamahal. Isang pagmamahal na parang sa isang sariling apo. Isang biglaang pagnanais na protektahan ang batang ito mula sa lahat ng kasamaan sa mundo. At sa sandaling iyon, naunawaan niya. Hindi niya kailangang protektahan si Althea mula sa kasamaan ng mundo. Kailangan niya itong protektahan mula sa kasamaang nasa loob mismo ng kanyang pamamahay. Ang kasamaang hinayaan niyang mamukadkad dahil sa kanyang kapabayaan. "Diyos ko, patawarin mo ako!" Bulong niya. Ang mga mata ay nakatitig pa rin sa bata. "Althea, Hija, gumising ka. Patawarin mo ako." Nang makarating sila sa ospital, mabilis siyang bumaba at maingat na binuhat muli si Althea.
Isinigaw niya ang pangalan ng kanyang personal na doktor habang tinatakbo ang bata papasok sa emergency room. Ang mga sumunod na sandali ay malabo. Mga nurse na nagmamadali, mga doktor na nagtatanong, mga aparatong ikinakabit sa maliit na katawan ni Althea. Naiwan siyang mag-isa sa pasilyo, naglalakad pabalik-balik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Bawat minutong lumilipas ay parang isang oras ng paghihirap. Pagkalipas ng tila isang kawalang hanggan, lumabas ang doktor mula sa silid. Ang mukha nito ay seryoso. "Don Isagani," sabi ng doktor, "mabuti na lang at nadala ninyo siya agad." "Anong nangyari sa kanya, Dok?" Huminga ng malalim ang doktor. Ang mga sumunod na salita nito ang tuluyang nagpatibay sa katotohanan at sumunog sa huling piraso ng pag-aalinlangan sa puso ni Don Isagani. Ang bata ay dumaranas ng matinding malnutrisyon at base sa aming paunang pagsusuri, mayroon din siyang chronic respiratory irritation. Ang baga niya ay iritado na parang palagi siyang nakakalanghap ng isang bagay na nakakalason tulad ng amag, malnutrisyon. Ang mga salitang yon mula sa doktor ay hindi na tunog medikal para kay Don Isagani. Ang mga yon ay tunog ng hatol, isang hatol na nagpapatunay sa kasalanan ni Marcelina at sa kanyang sariling pagkukulang. Habang binabaybay niya ang daan, pabalik sa Montenegro Estate, wala nang emosyon sa kanyang mukha. Napalitan na ito ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang galit na naramdaman niya noong una ay isa ng nagbabagang apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy na handang tupukin ang lahat ng kasinungalingan. Iniwan niya si Manang Fe sa ospital upang magbantay kay Althea na ngayon ay stable na ang kondisyon. Si Rosa naman ay inilipat na rin sa isang pribadong silid sa parehong ospital upang masuri. Pagdating niya sa mansyon, ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa karaniwan. Tila alam ng bawat sulok ng pamamahay na may parating na bagyo. Ipunin mo ang lahat ng kasambahay sa sala. Ngayon din, utos niya sa isang gwardya. Ang boses ay walang bahid ng anumang pangingimi. Ilang sandali lang, ang lahat ng tauhan sa mansyon ay nagtipon sa malawak na sala. Nagbubulungan, nagtatanungan kung ano ang nangyayari. Nandoon din si Marcelina, nakatayo sa isang tabi. Ang mukha ay nagpapakita ng pagkukunwaring pag-aalala. Pumasok si Don Isagani. Sa isang iglap, tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang malakas na tunog ng kanyang mga sapatos sa marmol na sahig. Hindi siya umupo. Tumayo siya sa gitna. Ang kanyang presensya ay sapat na upang takutin ng sinuman. Tiningnan niya sila isa-isa bago tuluyang tumuon ang kanyang mga mata kay Marcelina. Nasa ospital si Althea. Simula niya, ang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bakal. Malnutrisyon at may iritasyon ang kanyang baga dahil sa palagiang paglanghap ng amag. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga kasambahay. Si Marcelina naman ay bahagyang namutla. "Diyos ko po," sabi ni Marcelina, inilagay ang kamay sa dibdib. Kawawang bata. "Sir, marahil ay sa dati nilang tinitirhan. Huwag ka nang magsinungaling, Marcelina." Putol ni Don Isagani. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Sapat na para manindig ang balahibo ng lahat. Narinig ka ni Althea sa hardin. Pagpapatuloy niya, inilalantad ang lahat sa harap ng mga saksi. Narinig kanyang sinabi mong ang amag sa silid ang tatapos sa kanyang ina. Isang kasinungalingan, gawa-gawa lang ng bata. Depensa ni Marcelina. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Ngumisi si Don Isagani, isang nangising walang kagalakan. Talaga ba? Dahil ang doktor mismo ang nagsabi sa akin kung ano ang kalagayan ng bata. At ang mga salita niya ay eksaktong katulad ng mga salitang narinig sa iyo ni Althea. Lalong namutla si Marcelina. Naghahanap siya ng suporta sa mga mata ng ibang kasambahay, ngunit lahat sila ay nakayuko.
takot na madamay. At ang alpiler, dagdag ni Don Isagani. Ang pamana sa'yo, ipinakita ko ang litrato sa isang alanihero. Ang halaga nito ay wala pa sa 100 piso. Isang murang palamuti na itinanim mo sa bulsa ng isang bata para palabasin siyang magnanakaw. Sunod-sunod na revelasyon, bawat isa ay parang isang sampal sa mukha ni Marcelina. Hindi lang yan, sabi ni Don Isagani, at sa pagkakataong ito, ibinagsak niya ang isang makapal na ledger sa lamesa. Ipinasuri ko ang mga libro ng mansyon sa aking accountant nitong huling oras. Sa loob ng 5 taon, Marcelina, paunti-unti mong dinadaya ang pondo ng pamamahay na ito. Mga pekeng resibo, mga empleyadong multo. Saan napunta ang lahat ng pera, Marcelina? Doon na tuluyang bumagsak ang depensa ni Marcelina. Ang kanyang pagkukunwari ay naglaho, at ang natira ay ang hubad na katotohanan ng kanyang kasakiman at takot. Napaluhod siya. Sir, parang awa niyo na po. Nagawa ko lang po iyon. Nagawa mo yon para sa ano? Sigaw ni Don Isagani, ang galit na matagal niyang pinigilan ay tuluyan ng sumabog. Para sa karangyaan? O para pahirapan ang mga taong walang kalaban-laban? Pinagkatiwalaan kita. Pinagkatiwalaan ka ng pamilya ko. May anak po ako. Humahagulgol na, sabi ni Marcelina. Nag-aaral. Ayokong maranasan niya ang hirap na dinanas ko. At sa tingin mo, ang pagpapahirap sa isa ring ina at anak ang solusyon. Umiling si Don Isagani. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Ang awa ay para sa mga taong karapat-dapat. At ikaw, wala ka ng puwang dito. Kasabay ng mga salitang iyon, bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok ang 2 pulis. Nanlaki ang mga mata ni Marcelina. Hindi. Sir, wag po. Huli na ang lahat, Marcelina, sabi ni Don Isagani. Ang boses ay muling naging malamig. Mananagot ka sa batas. Habang isinusuot ng mga pulis ang posas sa kanyang mga kamay, tumingin si Marcelina kay Don Isagani. Ang mga mata ay puno ng galit at pagbabanta. Magsisisi ka. Sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Hindi mo alam ang mundo. Mabubulok kang mag-isa sa mansyon mong ito. Hindi kumibo si Don Isagani. Pinanood niya lang itong dalhin papalayo hanggang sa mawala sa kanyang paningin. Nang sa wakas ay tumahimik na, hinarap niya ang mga natitirang kasambahay. Ang mga mukha nila'y puno ng takot. Ang sino mang may alam sa mga ginagawa ni Marcelina at nanahimik lang ay maaari nang umalis. Sabi niya, ang mansyon na ito ay magbabago at sisimulan natin ngayon. Ang unang nagmulat sa kamalayan ni Rosa ay hindi isang tunog, kundi isang amoy. Amoy ng malinis na kumot, amoy ng gamot, at amoy ng sikat ng araw. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa halip na ang pamilyar na madilim at mamasa-masang pader ng kanilang silong, ang bumungad sa kanya ay isang puting kisame. Sa kanyang kanan, isang malaking bintanang salamin ang nagpapakita ng asul na langit. Nasaan ako? Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang pamilyar na ubo ang pumigil sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Hindi na ito kasing sakit. Hindi na ito kasing tuyo. Dahan-dahan lang. Isang boses ang kanyang narinig. Napalingon siya at nakita ang isang taong hindi niya inaasahang makikita na nakaupo sa isang silya sa tabi ng kanyang kama. Si Don Isagani. Agad na bumalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang pagnanakaw, ang akusasyon, ang pagbagsak ni Althea. Ang anak ko po? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Nasaan po si Althea? Huwag kang mag-alala. Mahinahong sabi ni Don Isagani. Ayos lang siya. Nagpapahinga siya sa kabilang silid. Ligtas siya. Ang mga salitang iyon ay tila isang mabigat na tinik na tinanggal mula sa kanyang dibdib. Napahinga siya ng maluwag. Nasa ospital tayo, Rosa.
Pagpapatuloy ng Don, nangyari ang lahat ng napakabilis. At doon, isinalaysay ni Don Isagani ang lahat. Mula sa narinig ni Althea sa hardin, sa pagbagsak nito, sa resulta ng pagsusuri ng doktor, hanggang sa pagpapahuli niya kay Marcelina. Habang nakikinig, hindi napigilan ni Rosa ang pagpatak ng kanyang mga luha. Luha ng gulat, ng takot, sa kung ano ang maaaring nangyari, at ng pasasalamat dahil sa wakas ay natapos na ang kanilang pagdurusa. Nang matapos magkwento si Don Isagani, tumayo ito at lumapit sa bintana, nakatalikod sa kanya. "Patawad," sabi nito. Ang boses ay mababa at puno ng pagsisisi. "Patawarin mo ako, Rosa, sa aking kapabayaan, dahil sa akin, dinanas ninyo ang lahat ng ito. Ang pamilya Montenegro ay may malaking utang sa pamilya mo. Isang utang na hindi ko binigyang pansin." Umiling-iling si Rosa. "Wala po kayong kasalanan, sir." "Hindi," mariing sabi ni Isagani, humarap ito sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita ni Rosa ang kahinaan at katapatan sa mga mata ng makapangyarihang Don. "Kasalanan ko, at habang buhay kong dadalhin iyon. Mula ngayon," sabi nito, "ako na ang bahala sa lahat. Ang bayarin sa ospital, ang pagpapagaling mo, ang pag-aaral ni Althea, lahat." Napayuko si Rosa, nahihiya sa lahat ng kabaitang ipinapakita nito. "Hindi ko po alam kung paano ako makakabayad, sir." "Huwag mong isipin ang pagbabayad," sabi ni Don Isagani. "Ang isipin mo ay ang iyong paggaling." Tumahimik sila sandali. "Kapag magaling ka na, Rosa," muling nagsalita ang Don, "gusto kong bumalik ka sa mansyon." Natigilan si Rosa. Ang bumalik sa lugar na yon ay parang isang masamang panaginip. Pero hindi bilang isang tagalinis. Mabilis na dagdag ni Isagani. Ang mansyon ay nangangailangan ng bagong tagapamahala. Isang taong may mabuting puso at integridad. At sa tingin ko, ang dugong nananalaytay sa iyo, ang dugo ni Kapitan Samuel, ay sapat na patunay ng iyong pagkatao. Ikaw ang gusto kong mamahala sa Montenegro Estate. Hindi makapaniwala si Rosa sa kanyang narinig. Mula sa isang inaakusahang magnanakaw, tungo sa pagiging tagapamahala? "Pero sir, hindi ko po yata kaya." "Kaya mo," sabi ni Isagani. May ngiti na sa kanyang mga labi. "At tutulungan kita." Sakto sa mga sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse at sa likod nito ay isang batang babae na tumatakbo. "Nanay, Althea." Niyakap ni Althea ang kanyang ina ng mahigpit. Ang kanyang pisngi ay medyo mamula-mula na at ang kanyang mga mata ay may kislap na muli. Pinanood lang ni Don Isagani ang mag-ina at isang pakiramdam ng kapayapaan ang kanyang naramdaman. Lumapit siya kay Althea. "Althea," sabi niya, "mula ngayon, mag-aaral ka na sa pinakamagandang eskwelahan sa bayan." Tumingala ang bata. Ang mga mata ay nanlalaki sa tuwa. "At isa pa," dagdag ng Don, lumuhod ito para magpantay sila. "Masyadong mahaba ang Don Isagani. Masyadong formal. Kung papayag ka, maaari mo akong tawaging Lolo. Lolo Isagani." Natigilan si Althea. Tumingin siya sa kanyang ina na tumango habang nakangiti at lumuluha. Dahan-dahan, ngumiti si Althea. "Sige po, Lolo." Ilang linggo ang lumipas. Ang hangin sa Montenegro Estate ay nagbago. Ang dating mabigat na kapaligiran na puno ng takot kay Marcelina ay napalitan ng isang magaan at masayang pakiramdam. Si Rosa, na ngayon ay malusog na, ay ginampanan ng kanyang bagong tungkulin ng buong husay. Hindi siya naging isang reyna tulad ni Marcelina. Sa halip, naging isa siyang ilaw. Isang leader na gumagabay ng may kabaitan at respeto. Ang mga kasambahay na dati takot ay natutong ngumiti at magtrabaho ng may sigla. Si Althea naman ay tila isang paru-parong kalalaya lang mula sa kanyang sisidlan. Ang dati payat at maputlang bata ay isa na ngayong masiglang anghel
na may mamula-mulang pisngi. Ang kanyang tawa ay naging musika sa loob ng malaking mansyon. Gabi na, ang malaking lamesa sa komedor na dati laging malamig at walang buhay dahil laging nag-iisang kumakain, si Don Isagani, ay ngayon ay puno ng init at liwanag. Nakaupo sa kabisera si Don Isagani. Sa kanyang kanan ay si Rosa at sa kanyang kaliwa ay si Althea. Suot ang kanyang bagong uniforme na may pagmamalaki niyang ipinapakita. "Lolo," masayang sabi ni Althea habang ngumunguya. "Alam niyo po ba?" sabi ng teacher ko. "Ako raw po ang pinakamagaling magbasa sa aming klase." "Talaga ba?" Nakangiting sabi ni Don Isagani. Ang kanyang mga mata, na dati laging may bakas ng pagod at kalungkutan, ay ngayon ay may kislap ng isang tunay na lolo. "Abay dapat lang, manang-mana ka sa lolo mo." Nagtawanan sila. Isang simpleng tawanan na nagpapuno sa buong silid. Tiningnan ni Rosa ang dalawa. Isang matandang lalaki na natagpuan ng nawawalang kaligayahan at isang batang babae na binigyan ng bagong pag-asa. Sa mga sandaling iyon, napuno ng pasasalamat ang kanyang puso. Inilapag niya ang kanyang kubyertos at tumingin kay Don Isagani. May mga luhang namumuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. "Salamat po sa lahat, Don Isagani," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin sa kanya ang Don. Ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang labi. Bago pa man siya makasagot, isang maliit na boses ang nagtama sa sinabi ni Rosa. "Nanay," sabi ni Althea nakanguso. "Hindi po Don Isagani, lolo po." Napangiti si Rosa sa gitna ng kanyang pagluha. Tumingin siyang muli sa matanda. "Salamat po, lolo." Tumango si Don Isagani. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Isang pagtanggap, isang pasasalamat din. Pagkatapos ng hapunan, habang naghahanda na sila para matulog, biglang tumakbo si Althea palapit kay Don Isagani at niyakap ito ng mahigpit sa baywang. "Good night po, lolo," sabi niya. "Mahal kita." Natigilan si Don Isagani. Sa buong buhay niya, sa lahat ng yaman at tagumpay na kanyang nakamit, ngayon lang niya narinig ang mga salitang yon na may ganitong klase ng katapatan. Marahan niyang hinaplos ang buhok ng bata. Isang init ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Tinutunaw ang huling piraso ng yelo sa kanyang puso. "Mahal din kita, apo ko," sagot niya. Pinanood ni Rosa ang eksenang yon mula sa may pintuan. Sa gabing iyon, sa ilalim ng bubong ng Montenegro Estate, isang bagong pamilya ang isinilang. Hindi ito pamilyang nabuo mula sa dugo o sa apelyido. Ito ay isang pamilyang itinayo mula sa pundasyon ng kabutihang loob, pinatibay ng pagpapatawad, at pinuno ng isang pagmamahal na mas dalisay pa kaysa sa anumang yaman sa mundo. At para sa kanilang tatlo, iyon ay higit pa sa sapat. At dito nagtatapos ang kwento ni Don Isagani, Rosa at Althea. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha at sa bawat pagngiti. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging pamilya ko na rin sila. Naramdaman ko ang takot ni Althea sa dilim, ang hirap sa bawat pag-ubo ni Rosa, at ang bigat ng pagsisisi sa puso ni Don Isagani. Ang kanilang paglalakbay ay naging bahagi na rin ng sa akin, at isang karangalan na ibahagi ito sa inyo. Ang kanilang istorya ay isang simpleng paalala na ang tunay na pamilya ay hindi laging nagsisimula sa dugo, kundi sa pusong handang magmalasakit, magpatawad, at magbigay ng pangalawang pagkakataon. Ito ay isang kwento ng pag-asa na kahit sa pinakamadilim na gabi, may isang sinag ng kabutihan na laging naghihintay upang magbigay liwanag. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakamahalagang aral na inyong napulot? Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso?
Huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat salita mula sa inyo ay nagsisilbing inspirasyon at lakas para sa akin. Muli, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.